Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isko. Taong 1980, Batangas. Sa baryo San Lucas, tuwing papalapit ang hating gabi, napapansin ng mga aso ang anino sa paligid. Isa lang ang iniisip ng mga tao: huwag lumabas, huwag sumigaw, huwag guluhin si Isko. Si Isko ay tahimik, mabilis maglakad, mabigat ang hakbang. Halos hindi lumalabas kapag araw. Pero kapag nasimulang umalingaw-ngaw ang iyak ng manok sa hindi pa oras, sigurado silang maglalakad siya sa tabing kalsada. Suot ang luma niyang jacket at may bitbit na pulang bag. Amoy sunog ang balat niya. Araw-araw pinapahiran ang buong katawan ng itim at malapot na langis na siya raw mismo ang gumagawa mula sa nyug, tuyong ahas at kung ano pang dapat malaman ng karaniwang tao. Pero may iisa lang na taong hindi natatakot sa kanya. Si Doming, ang tagapagluto sa karenderyang malapit sa istasyon ng Barangay Tanod. Isko, may pinatay na manok sa likod ng bakuran nila Mang Ernesto. Wala ng puso eh. Ilang araw na daw? Kagabi lang. Pero hindi yun ang una. 3 na ang alaga nawawala sa magkakaibang bahay. Saan daw nagsimula? Kay Aling Pura, may nahanap daw siyang mga bakas eh. O sige, gabi tayo pupunta. Hindi na nagtatanong si Doming. Alam niyang hindi pala kwento si Isko. Pero sa tuwing sumasama siya sa gabi, natututo siyang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng dasal. Gabi ng Lunes, madilim ang buwan. Isinuot ni Isko ang kanyang pulang bag. Sinindihan ng sigarilyo at tinignan si Doming. Meron ka bang dalang gasera? Meron. At saka asin. Nagdala na din ako. Hindi natin kakailanganin yon. Naglakad sila panorte kung saan puro masukal. Ang hanging malamig ay may amoy na alinsangan. Habang lumalalim ang gabi ay lalong lumalabo ang hangin. Sa gilid ng bahay ni Aling Pura, may nakita si Isko na tuyo ng dugo sa damuhan. Umupo siya sa lupa, dinampi ang daliri sa bakas ng dugo at saka inilapit sa ilong. Hindi lang puso ng manok ang kinuha niya. Ha? Ano pa? Lahat ng kalamnan, kinuha nun. Hindi nagsalita si Doming. Alam niyang kapag ganito ang tono ni Isko ay may kasunod na. Sa loob ng ilang oras, narating nila ang gilid ng ilog kung saan may lumang kubo. Doon madalas nagtatago ang mga nilalang na masyado pang mangmang, mga gutom, mga bagong sabak. Tahimik si Isko. Hinubad ang jacket at inilabas ang panyo mula sa pulang bag. Ang panyo ay kulay abo, pero sa sulok ay merong burda. Lumapit si Doming sa gilid ng pintuan ng kubo. Bitbit nito ang gasera. Isko, parang may gumagalaw sa loob ah. Hindi na sumagot si Isko. Binuksan ang pintuan gamit ang paa. Isang malakas na sipa sabay pasok. Napasigaw si Doming nang may tumalsik na nilalang. Maliit, kalbo, at may mata na parang sa ahas. Bumunot si Isko ng kutsilyo na ang hawakan ay yari sa sungay ng kalabaw. Walang pag-aalinlangan, inundayan niya ng saksak sa dibdib ang nilalang. Umangil ito ng napakalakas. Umusok. Ay nako, bata pa. Aswang ba yan? Hindi pa buo. Hinog sa gutom. Pumasok sila sa loob. May mga buto ng manok, balat ng pusa, at isang sanggol na tila patay na pero gumagalaw pa ang daliri. Boy pa to ah.
Diyos ko, iligtas mo siya. Kalmahan mo yung sarili mo. Halika na. Binuhat ni Isko ang sanggol at saka lumakad palabas ng kubo na parang walang nangyari. Iniwan na nakatihaya ang nilalang na pinatay. Nakanganga. Parang gustong bumangon uli pero hindi na kaya. Kinabukasan, kumalat na naman ang usap-usapan. Tahimik na naman si Isko bakit ba parang wala siyang pakiramdam? Hindi tao yun, hindi rin nalimaw. Pero amoy siyang sunog. Sa dako naman ni Kapitan Uro, ang matandang tanod ng barangay ay muling nakasimangot sa loob ng opisina. O Domeng, bakit kasi sinasamahan mo pa yung hayop na yan? Kung hindi dahil sa kanya, siguradong mapapahamak tayong lahat. Hindi natin kailangan ng mamamatay tao. Hanggat merong halimaw sa paligid mo, kakailanganin mo si Isko. Hindi na sumagot si Kapitan. Umayos na lang ng upo at tinikom ang bibig. Sa mga sumunod na linggo, may sunod-sunod na nawawalang kambing pero walang gustong humingi ng tulong. Takot silang lumapit kay Isko. Natatakot sila na baka kung anong dala nitong sumpa kapag lumapit sa kanya. Hanggang isang gabi bumalik si Aling Sela, isang matandang ermitanya na biglang sumulpot mula sa kabundukan. Domeng, sabihin mo sa kaibigan mo, hindi na basta halimaw ang paparating. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung anong meron. Pero iba na ang galaw nila. Hindi na kagaya dati. Lalong dumidilim ang gabi. Hindi sapat ang pagdarasal lang. Pero si Isko, malaki ang may tutulong niya. Tumalikod si Aling Sela at muling nawala sa dilim. Wala na siyang dagdag na paliwanag. Gaya ng dati, hindi na nagtaka si Domeng. Kinabukasan habang kumukuha ng ulam sa karinderya, tinabihan siya ni Isko. Hindi to umupo. Nakasandal lang sa poste at may hawak na kape. May nakita akong paniki kahapon. 3 beses na umikot sa likod ng bahay ni Mang Andoy. Sigurado ka bang paniki lang? Malaki. At saka, hindi umiilag sa ilaw. Tumango si Domeng. Alam niya na kapag ganito na ang simula ng usapan, ang susunod ay malagim na trahedya. Gabi ng Miyerkules madilim ang kalangitan. Walang buwan. Ang mga ilaw sa poste ay pundi. Parang may pumipigil sa kuryente. Parang sinadya. Naglakad si Isko at Domeng sa gilid ng bukid. Ang hangin ay mabigat. Sa palagay mo ba, aswang na naman yan? Hindi lang basta aswang. Siguradong mas malaki to. May nararamdaman ka? Yung amoy niyan, parang nabubulok na dugo. Nandito yan at saka baka 3 sila. Bumunot si Isko ng panyo mula sa pulang bag. Ibinuhos dito ang kaunting langis. Kinusko sa batok, sa leeg at sa braso. Ano ba talaga yung langis na yan? Pangtaboy ng duwag at pantawag naman sa mga may bayag. Hindi pa man sila nakakaikot. May narinig silang iyak mula sa taniman. Matinis, tila batang nilunod. Tumakbo si Isko at sumunod si Domeng. Dala-dala ang gasera. Pagdating sa gitna ng taniman, nakita nila ang isang kalabaw na nakabulagta. Bukas ang tiyan. Nilapa. Sa tabi nito ay may aninong mabilis ang galaw. Itim. Mahaba ang leeg at naglalaway. Nakita ni Domeng ang mga mata na kulay abo. Walang puti. Ano ba yan? Ano bang nangyayari dito, Diyos ko? Huwag ka masyadong tumawag ng Diyos.
Bigla na lang lumundag ang nilalang. Tumama kay Isko pero hindi ito natumba. Hinila niya ito pababa at saka sinaksak ng 3 sunod-sunod sa tagiliran. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Umuusok ang balat nito sa bawat tama ng kutsilyo. Tito, may 2 pa! Ako nang bahala dito. Kunin mo yung asin. Tumakbo si Domeng pabalik ng tahanan habang si Isko ay hinila ang katawan ng nilalang. Pinilit buksan ang bibig nito gamit ang 2 kamay. Saan ka galing, ha? Saan? Sa lakas ng puwersa, napunit ang panga ng nilalang. Tumulo ang itim na dugo na parang langis na malapot. Hanggang sa merong gumalaw sa likuran. Lumapit ka na! Huwag kang magtago! Mula sa anino lumitaw pa ang isang nilalang. Mas maliit at mas mabilis. Sinugod si Isko. Tumama ito sa dibdib niya pero hindi siya natinag. Sa isang iglap sinapo niya ang batok ng halimaw at saka binaon ang hintuturo sa tenga nito. Napasigaw ang nilalang. Tumigil sa paggalaw. Tumakbo si Domeng pabalik. May dalang garapon ng asin. Ito na! Ito na yung kailangan mo! Ibuhos mo sa tiyan ng kalabaw. Sa tiyan ng kalabaw? Bakit? Basta ibuhos mo na lang. Ginawa ito ni Domeng. Nang matapos parang may sumirit na usok mula sa loob ng bangkay. Nang hina ang mga natitirang nilalang. Parang nagkaroon ng amoy na hindi nila matagalan. Hindi basta gutom ang mga yan. Parang sinusubukan tayo. Sinusubukan? Saan? Hindi ko rin maintindihan. Basta hindi na to katulad ng dati. Kinabukasan. Nagbantay sa baryo si Kapitan Uro. Pilit tinanong ang ilang tao tungkol sa nangyari. Pero lahat ay takot magsalita. Isa lang ang tanong ko. Ano bang ginagawa ng mamang yong gabi-gabi? Gumagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. At anong tingin mo sa kanya? Bayani? Hindi ho. Pero mas mabuti nang nandyan siya kaysa mapahamak ang buong baryo. Pagsapit ng linggo ng gabi, muling nawala ang isang buntis. Nawala na parang bula. Walang bakas. Walang ingay na naganap. Tanging dugo lang sa likod ng bahay at ang basag na salamin ng lampara. Tumambad ito kina Isko at Domeng kinabukasan. Hindi na nagtanong si Isko. Hindi na nagsalita. Sa muling pagsapit ng dilim ay muling tinahak ang masukal na parte ng San Lucas. Walang ilaw at walang ingay. Sa likod ng puno ng akasya, may nakita silang butas sa lupa. Malalim. Amoy nabubulok. Nilapitan nito ni Isko. Anong tawag dito? Pugad ba yan? Hindi pugad yan. Isang uri ng lagusan. Lagusan? Papunta naman saan yan? Hindi ko rin alam. Pero hindi yan para sa tao. At hindi rin yan gawa ng hayop. Sa gilid ng butas ay may gasgas na parang gawa sa kuko, pero mas mahaba sa braso ng tao. Biglang humampas ang hangin. Kumidlat kahit walang ulan. Tumindig ang balahibo ni Domeng. Isko, umuwi na kaya tayo? Hindi pa tayo pwedeng umalis dito. May darating pa. Habang nakatayo si Isko sa gilid ng butas, naramdaman ni Domeng ang malamig na simoy ng hangin na parang may hininga. Isko, parang may sumusunod ah. Hindi yan sumusunod. Nag-aantay yan. Mula sa butas unti-unting umakyat ang amoy na kilala na ni Isko. Halimaw na hindi na bago, pero hindi rin matanda. Bago lang sa lupa. Parang sanggol na sabik sa dugo.
Humugot si Isko ng maikli ngunit matalim na gulok. Naroon ito sa pulang bag. Oh, parang bago yan ah. Hindi mo naman yan dala noon ah. Hindi ko rin sana gagamitin, pero ngayon baka kailanganin. Lumuhod si Isko. Isinawsaw ang dulo ng gulok sa maliit na bote ng langis. Nang sumayad ito, umusok na ang bakal. Bigla na lang may umalulong mula sa loob ng butas. Matinis, parang pinagsamang iyak ng sanggol at sigaw ng lasing. Anong hayop yun? Hindi yan uri ng hayop. Pero batay sa amoy, parang alam ko na. Lumabas mula sa butas ang isang nilalang na halos hindi makita ng buo. Parang usok na may katawan. May dalawang mata lang na putlang-putla sa kadiliman. Sumugod ito kay Isko. Sa bilis ng galaw hindi na nasundan ni Domeng ang kaganapan. Pero bago pa man makalapit ang nilalang, sinundot ito ni Isko sa dibdib gamit ang gulok. Tumigil ang nilalang sa ere. Parang napunit. Nahati sa gitna. Nahulog sa lupa na parang tela. Pare, ano ba yan? Hindi ito ang huling lalabas dyan. Mag-antay ka. Muli na namang narinig ang paggalaw mula sa kailaliman. 2, 3, 4 na anino ang gumagalaw sa paligid ng butas. Hindi pa man lumalabas, umaalingasaw na ang amoy na bulok ng laman at sirang itlog. Halika na, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi sila namamatay. Isang nilalang na may 4 na paa at ulo ng tao ang unang lumundag palabas. Ang balat nito ay parang hinog na bangkay. Namumula. Sinugod nito si Isko, pero sinalubong niya ng sipa sa tagiliran. Tumilapon nito pero kagad na bumangon. Muli siyang lumundag. Pinaikot-ikot ni Isko ang gulok. Isang hiwa sa hangin. Sumapul sa hita ng nilalang. Umusok uli ang sugat at napaangil ng napakalakas. Kasunod nito lumabas ang ikalawa. Mas matangkad na parang tikbalang, pero walang ulo. Nasa dibdib ang mga mata. Umuungol pero parang boses ng babae. Isko, 2 na yan. Hindi lang 2, 3. Meron pa sa likod mo. Napalingon si Domeng. Isang maliit na nilalang ang gumagapang sa lupa. Mabilis. Parang ahas na may 2 paa. Tumalon nito papunta kay Domeng pero nasalo ni Isko sa ere. Binaon niya ang gulok sa dibdib. Itinapon sa gilid. Sumugod ang nilalang na walang ulo. Hindi tinamaan ang gulok ni Isko sa unang atake. Kaya gumamit siya ng taktika. Inantay niyang sumugod at saka tinadyakan sa tuhod. Nang lumod ito, sa kanya tinaga ang batok hanggang sa dumanak ang likido na parang alkitran. Hindi ako tatabla ng pananakot niyo. Pero ito, kakaiba ang amoy. Anong kakaiba yung amoy? Bakit? Anong meron? Parang pinagsama-samang lahi. Hindi ito galing sa iisang ina. Parang inipon. Parang sadyang ginawa. Paghupa ng pag-atake, 4 ang namatay na nilalang. Isa sa kanila ay buhay pa. Humihinga pero hindi na gumagalaw. Lumod si Isko. Tinapik ang pisngi nito. Pilit binuka ang bibig. Saan kayo nanggaling? At sinong nagpadala sa inyo? Hindi ito nagsasalita pero ngumiti ng nakakaloko. Bumuga ng asul na usok mula sa bibig. Napaatras si Domeng. Oh, ano yun? Bilisan mo! Ibigay mo sa akin yung asin! Pilit pinakain ni Isko ang asin sa bunganga ng nilalang. Uminit ito at pumutok. Parang itlog na nabasag.
Nagtalasikan ang mga itim na likido sa damuhan. Hindi lang basta taggutom ang mga nilalang. Hindi lang pagkayok sa laman ang nakikita ko. May gumagawa ng mga ganito. Kinabukasan walang gustong lumabas ng bahay sa San Lucas. Maging ang mga tanod ay hindi nagpapakita. Ang mga bata ay hindi pinapalabas. Sa karinderya, tahimik si Domeng habang nagiiwa ng sibuyas. Napansin niyang lumapit si Aling Sela. Buhay pa pala kayo. Akala ko hindi na kayo makakabalik. 4 ho yung nakita namin kagabi. Ibang-iba ho sila. Kaya nga dapat maganda. Maganda. Para saan naman po? Sa muling pagbukas ng lupa. Kapag nagsimula silang lumabas nang hindi tinatawag, ibig sabihin ay may bagong pugad. Ayaw ni Isko na magpaliwanag eh. Ang gusto lang niya, putulin na ang mga kalaban. Sabihin mo sa kanya, hindi lahat ng kalaban ay mapuputol. Lumalim ang gabi pero hindi umuwi si Isko. Sa halip ay nakaupo siya sa gitna ng sementeryo. Sa pinakalikuran, sa ilalim ng puno ng santol, doon siya madalas nagpapahinga. Sa tabi niya nakalapag ang gulok, panyo at pulang bag. Binuksan niya ang bote ng langis. Inamoy. Tila mas matapang ang amoy ngayon. Mas mabaho at makate sa ilong. May narinig siyang yapak sa damuhan kaya hindi muna gumalaw. Pabalik-balik ka dito. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako naparito para magpahinga. Nandito ako para ipaalala na merong nagbabantay. Pero hanggang kailan? Hanggat merong halimaw. Sa gitna ng dilim sa sementeryo, tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang gumagalaw sa paligid ni Isko. Tahimik siyang nakatitig sa mga libingang walang pangalan. Hindi ka ba matutulog? Ang tulog para sa mga walang bantay. Baka isang araw, ikaw ang hindi mabantayan. Hindi na sumagot si Isko. Tumingala siya at sa itaas ng punong santol, may nakitang puting imahe. Nakatayo sa sanga at hindi gumagalaw. Hindi mo kailangang magtago sa taas. Kung lalaban ka, bumaba ka dito. Tahimik ang paligid, pero ang sanga ng puno ay unti-unting bumibigat. Gumagalaw at biglang nabali. Isang nilalang ang bumagsak sa lupa. Hubog ng tao, balat ng ahas at walang bibig. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Isko. Isko, mag-iingat ka! Dumating si Domeng hawak ang gasera. Akala ko, wala kang kalaban ngayong gabi. Wala dapat, pero mukhang may nagpabot ng balita. Umatras si Isko sa kanan. Mabilis ang nilalang. Tumama ito sa dibdib niya. Pero hindi siya nagpadaig. Bumaon ang mga kuko ng halimaw. Pero pinilipit ni Isko ang kamay nito at binigwasan sa sentido. Gumulong-gulong sa lupa ang nilalang. Ano bang klaseng hayop yan? Hindi yan hayop. Tropa. Tropa nino. Ng kung sino mang nagpapalabas sa kanila. Tumayo muli ang nilalang. Bumilad sa gasera ni Domeng. Nang makita ni Domeng ang kabuuan ay napatras siya. Wala itong bibig, pero meron siyang 4 na mata. Ano ba to parang... Hindi mo kailangan ikumpara. Patay na lang natin. Hinugot ni Isko ang kanyang gulok. Muli niyang pinahiran ng itim na langis. Humalo ang amoy ng usok sa damong basa. Sumugod siya. Isang saksak sa tagiliran ng nilalang. Hindi tumagos. Aba, ayos. Mukhang matibay to.
Tinaga niya ito sa batok. Umatungal ang halimaw. Kahit wala itong bibig. Sa ikatlong ulit napatigil sa paggalaw. Pero hindi pa rin bumabagsak. Bakit parang hindi mo mapatay? Mapapatay ko yan, pero hindi pa sa ngayon. Inangat ni Isko ang gasera ni Doming at saka ibinuhos ang langis sa ulo ng nilalang. Sa unang patak, nagsimulang umusok ang ulo nito. Paano mo naman nalaman? Pare-pareho sila ng balat. Pare-pareho ng wangis. Pare-pareho ng presensya. Nang maubos ang langis, parang nadurog ang loob ng nilalang. Bumagsak ito na parang basang papel. Wala ng tunog. Wala ng galaw. Kinabukasan bumalik si Isko sa sementeryo. Hindi para maganap. Para lamang umupo. Tahimik sa ilalim ng punong santol. Naglatag siya ng banig. Maya-maya ay lumapit si Doming. Anong ginagawa mo dito? Dito ko inilibing ang unang nilalang na pinatay ko. Dito? Wala ka bang takot? Kung matatakot ako sa patay, edi sana, takot din ako sa sarili ko. Hindi na sumagot si Doming. Naupo na lang siya sa tabi ni Isko. Pareho silang nakatingin sa langit. Gabi ng Sabado, may narinig na bulong-bulungan sa baryo. May natagpo ang bangkay sa paanan ng kabundukan. Isang lalaki. Wasak ang leeg. Wala ng dila. Pero ang mas nakakatakot, may mga ukit sa dibdib nito na parang pinalantik ng matulis na kahoy. Pinuntahan sila ni Isko at Doming. Sa katawan ng lalaki ay may nakasulat. Hindi pa ito ang umpisa. Huh? Anong ibig sabihin yan? Hindi ko rin alam pero siguradong may problema tayo. Anong klaseng problema? May tao nga na gumagawa ng halimaw. Habang papalapit ang bagong buwan, dumadami ang nawawala. Paminsan bata, paminsan matanda. Pero ang kakaiba, wala ng dugo sa eksena. Wala ng palatandaan, parang inubos at nilamon. Si Isko mas madalas nasa labas. Hindi na natutulog. Sa tuwing dumidilim, wala na siya sa karinderya ni Doming. Hanggang isang gabi, may dumating sa baryo, isang lalaking hindi nila kilala. Suot ay barong, puro putik, maputla at tahimik. May dalang kahon na puno ng panyo. Si Isko, alam mo ba kung nasaan? Bakit mo naman hinahanap si Isko? Gusto ko lang makita kung sino ang nakakapatay ng mga nilalang. Ha? Anong alam mo? Alam kong hindi siya ordinaryo at alam ko na hindi siya nag-iisa. Tahimik si Doming habang nakatitig sa lalaking nakabarong. Maputla ito. Tila hindi sanay sa sikat ng araw. Nakatayo lamang sa harapan ng karinderya. May hawak na kahon na may lamang mga lumang panyo na may sulsi. Sabihin mo sa akin, anong kailangan mo kay Isko? Gusto ko lang siyang makilala. Matagal ko na siyang pinapanood. Sino ka ba kasi? Sabihin na lang natin na isa kong gumagawa ng mga bagay na hindi sinasadyang mabuhay. Biglang lumabas si Isko mula sa likod ng karinderya. Bit-bit ang gulok. Hindi pa nililinis at may dugo pa sa dulo ng talim. Anong kailangan mo dito? Ikaw ang kailangan ko. Pati na rin kung ano ang nasa katawan mo. Wala akong ibibigay, lalo na sa mga taong may mabuting barong pero mabaho ang anino. Ngumisi ang lalaki. Umupo sa bangko sa tabi ng lamesa. Nilapag ang kahon ng mga panyo. Alam mo bang hindi lang halimaw ang kaya kong gawin?
kaya ko ring gumawa ng katulad mo. Kaya mo rin bang humarap sa akin nang hindi nanginginig ang tuhod? Hindi ako lalaban, pero sila ang haharap sa'yo. Tumayo ang lalaki. Tinapik ang kahon. Bumukas ito ng kusa at mula sa loob, may lumabas na 6 na insekto. Malaki at itim, parang mga uod, may mata at ngipin. Tumalon ng mga ito papunta sa paligid. Tumama sa lupa at saka lumaki. Unti-unting naging mga nilalang na may balat ng kahoy, mukha ng sanggol at katawan ng baboy ramo. Isko, ano ba yan? Ikaw, dalhin mo. Pumasok ka sa loob. Hindi kita iiwan. Hindi to ang oras para magtapang-tapangan. Bilisan mo! Lumapit ang unang nilalang. Sumugod kay Isko. Tinaga niya kagad sa leeg pero hindi to napugutan. Parang goma ang balat. Tumalbog ang gulok. Sinipa ni Isko ang tiyan nito. Lumipad ang halimaw. Tumama sa pader pero tumayo pa rin. Hindi sila galing sa ina. Gawa-gawa lang ang mga yan. Sabi ko naman sa'yo, kaya kong gumawa ng katulad mo. Pero ang sa akin ay mas mabilis at mas gutom. 2 pang halimaw ang sumugod. Sabay hinampas ni Isko ang mga una gamit ang siko. Inikot ang gulok. Tinaga ang isa. Pareho silang bumagsak pero sa halip na umungol, nagsimulang gumapang patras. Hindi sila nasasaktan at wala din silang pakiramdam. Paano mo papatayin yan? Ibabalik ko sila sa putik kung saan sila nanggaling. Hinugot ni Isko ang bote ng itim na langis. Binuhusan ng gulok. Tumatalsik ang apoy kahit walang sindi. Sumugod ang natitirang 3 nilalang. Inantay lang ni Isko ang tamang galaw. Sa bawat lapit nila tinatamaan niya ng gulok. Hindi para patayin, kundi para markahan. Sa ika-4 na saksak nagsimulang matunaw ang balat ng isa. Nahulog ito at umusok. Kaya mo silang patayin gamit ang langis na yan. Kaya gusto kong makuha. Hindi mo makukuha ang galing sa tunay na pakikipaglaban. Biglang nagdilim ang paligid. Naputol ang kuryente. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga aso mula sa ibang bahagi ng baryo. Anong nangyari? May paparating ba? Hindi lang isa. Mula sa likod ng karinderya ay may narinig silang kaluskos. Tila tumigil ang hangin. Lahat ng halaman ay hindi gumagalaw. Isang kakaibang nilalang. Matangkad. Payat. May balat na parang kahoy na hilaw. Walang mata. Pero may butas sa ulo na umuuga. Bawat hakbang nito ay tumutunog ang lupa. Pare, anong klaseng hayop na naman yan? Hindi yan isang hayop. Mukhang proyekto ng ulupong na yan. Yan ang una kong tagumpay. Wala siyang puso pero may pandinig. Wala siyang mata. Pero nakikita ang galaw ng dugo. Sumugod ang nilalang. Mabilis. Para itong hangin na may laman. Tumama kay Isko. Pareho silang bumagsak. Tumalsik ang gulok at napatras si Doming. Sa lupa pinipigilan ni Isko ang mga kamay ng nilalang. Pero bawat segundo, parang lalong lumalakas. Kumakapit sa braso ni Isko at umiinit. Hindi ito normal. Sinubukan niyang sipain ang tagiliran pero hindi gumalaw ang nilalang. Isko! Isko! Tumakbo si Doming. Dinampot ang bote ng langis. Hindi siya sanay pero wala ng oras. Binuhos niya ito sa likuran ng nilalang. Sa unang pagpatak ng langis ay nagwala ito. Nabitawan ito ni Isko.
Tumayo si Isko at dinampot ang gulok. Isang matinding taga ang binitawan. Tumilapon ng nilalang at umusok ang laman. Umungol sa hangin. Hindi mo sila kayang tapusin lahat. Kada napapatay mo ay siguradong may isa pang lalabas. Pwe! Ganun ba? Lumapit si Isko sa lalaki. Hindi mo ko kayang patayin. Wala akong laman at wala rin akong dugo. Pero meron kang muka at sapat na ang bagay na yon. Isang malakas sa suntok ang pinakawala ni Isko. Tumama sa muka ng lalaki. Napatras at nabitawan ang kahon ng panyo. Dinampot ni Isko ang kahon. Tinignan ng loob. May isang peraso ng tela na hindi sulsi. Puti, malinis at may amoy. Sabihin mo sa akin, alam mo ba kung ano ang amoy na to? Hindi mo dapat amoy tiyan ng bagong panganak na aswang. Ginamit mo ang laman nila para gumawa ng bago, hindi ba? Lahat ng bagay ay merong pinagkukunan. At lahat ng bagay ay meron ding kabayaran. Hinampas ni Isko ang kahon sa lupa. Tumilapon ang mga panyo. Sunod ay binuhusan niya ito ng natitirang langis at silindihan. Sa pagsiklab ng apoy ay nagsimulang mangisay ang lalaki. Hindi sa katawan, kung hindi sa anino. Parang may napuputol sa pagitan niya at mga nilalang. Hindi pwede. Hindi pa ako tapos. Pero ngayon, tatahimik ka muna. Nasunog ang mga panyo sa lupa. Umusok ang paligid. Ang kahon ay naging abo. At ang anino ng lalaki may barong. Naghilamos sa lupa. Unti-unting nawala. Si Isko ay nakatayo lang. Hindi niya sinundan at hindi niya rin tinapos. Ano nangyari? Tapos na ba? Hindi pa. Pero tahimik na uli ang lupa. Akala ko ba, hindi ka marunong umatras? Hindi ako matras. Pinagod ko lang siya. Naglakad si Isko palayo, bitbit ang pulang bag. Tumutulo pa rin ang langis sa gilid ng gulok. Ang lupa, basa sa usok at dugo ng hindi maintindihang nilalang. Sa kalsada pabalik sa karinderya, may dumaan na tricycle. Huminto ito nang makita si Isko. Boss, ikaw ba si Isko? Anong kailangan mo? May nag-iwan ng mensahe sa karinderya. Pangalan mo, wala lang pumupulot. Dumiretso si Isko sa mesa sa tapat ni Doming. Kinuha ang papel. Walang kahit anong letra. Walang pangalan. Isang bagay ang laman. Isang ukit. Isang ukit ng batang babae na nakatayo sa gitna ng taniman. Sa likod niya ay may anino na walang ulo. Oh, sino yan? Hindi ko pa alam eh. Eh anong balak mo? Baka sumilip lang. Baka makitulog. Baka magukay. Tumayo si Isko. Binuhat ang pulang bag. Nilagyan ng panibagong bote ng langis. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi kailangan sigurado kung sanay ka sa dilim. Lumakad si Isko. Hindi na nagpaalam. Hindi na lumingon. Sa likod niya ang baryo ng San Lucas. Muli na itong tumahimik. Wala nang sigaw ng mga hayop. Wala nang mga namamatay. Pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito'y tahimik lang dahil merong nagbabantay. Isang tao nagising sa gabi. Handang pumatay ng mga nilalang at elemento na nambibiktima sa buong baryo. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay marathon. Para ito sa mga kabayan natin na gusto ang sobrang habang upload ngayong weekend. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlo.
Taong 2010, Bayan ng Santa Clara. 2:00 ng hapon, nang magising ang binatang si Carlo. Napuyat dahil dumayo pa sila ng pinsan na si Alex sa piyestahan sa kabilang baryo. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto upang pumunta sa banyo. Nang mapansin si Nanay Linda na may sinisilip sa bintana. "Nay, ano pong sinisilip niyo dyan?" Sinenyas ni Linda si Carlo na lumapit sa tabi niya. Kagad itong lumapit at nakisilip sa bintana. Doon nakita ang kaganapan sa kapitbahay. "Ano pong meron kina Ate Ninya, Nay? Bakit ang dami pong tao sa bahay nila?" "Batay sa narinig ko, parang wala na yata yung lolo niya." "Naku, wala na po si Kadoming. Anong oras daw po namatay?" "Mga 9:00 kanina. Palibasa kasi tanghali ka kung gumising eh. Nahuli ka sa balita. Ay nako talaga mga kabataan ngayon." Kasi Nay, ginabi kami ni Alex eh. Pero ano po yung kinamatay ni Kadoming? Kapon lang ng umaga nakita ko pa yun eh. Bumili sa tindahan ni Aling Nena. Ang sabi atake daw sa puso." "Naku, kawawa pala si Kadoming." "Oo nga eh. Mamaya pumunta tayo doon, makikilamay tayo." Nagpunta na sa kusina si Linda. Naiwan si Carlo na nakatingin pa rin sa kapitbahay. Bagya itong nalungkot sa sinapit ni Kadoming at naiwang pamilya. Lalong-lalo na si Ninya dahil alam ng lahat na mahal nito ang lolo Doming niya. Kinagabihan ay nagpunta nga sina Linda at Carlo kasama ang pinsan nitong si Alex sa lamay. Marami na rin ang mga taong bumisita noon. Kaya naman si Linda na lamang ang pumasok sa bahay. Naiwan ang dalawa sa labas. Habang nakatambay, nagkwentuhan muna sila. Ngunit natigil nang may mapansin si Carlo. "Alex, tignan mo yung lalaki oh. Nakatayo sa may halamanan. Parang ngayon ko lang nakita dito sa atin yan ah." Nilingon ni Alex ang sinasabing lalaki ni Carlo. "Ayun ba? Si Mang Melchor yan." Tugon ni Alex. "Oh, bakit mo naman kakilala?" "Madalas yan bumibili ng tindang ulam ni Mama eh. Alam ko nga ang paboritong ulam niyan. Hulaan mo kung ano." "O anong paborito niya?" "Dinuguan pare." "Oh, pareho pala kami ng paborito eh." "Bakit? Aswang ka rin ba?" "Ha? Anong aswang ka dyan?" Wala. Halika na nga sa loob ng bahay. Baka mayroong sopas." Hindi maalis ang tingin ni Carlo sa lalaking si Melchor. Kaya naman itinulak siya ni Alex papunta sa pinto ng bahay. Bandang 12:00 ng gabi, nagpa siyang umuwi sina Carlo. Habang palabas ng bakuran, muling napansin si Melchor na naroon pa rin sa may mga halaman. Hindi na masyadong pinansin. Tumuloy na lamang sa pinakamalapit na tindahan sa kanila upang magpagpag. 3 araw na ng lamay ni Kadoming. Hindi na ganun karami ang taong bumibisita. At dahil kapitbahay lang ni Carlo sila Ninya, palagi silang pumupunta ni Alex doon. Kaso nga lang ng gabing iyon, bigo ang dalawa na makabisita. Nagpatulong kasi ang kapatid ni Carlo sa isang proyekto kaya gabi na natapos. Kinabukasan ay nagising si Carlo dahil sa ingay ng mga tao mula sa labas. Dali-daling lumabas ng kwarto upang mag-usisa kung anong rason bakit maingay. Bumungad kagad sa kanya ang kumpol ng tao na nasa harapan ng bahay nila Ninya. "Nay, ano pong meron kila Ninya?" Na kunwari ay nagwawalis sa bakuran nila ng mga tuyong dahon. Lumapit ito kay Carlo at bumulong. Ang sabi, nawawala daw yung katawan ni Kadoming." Nagulantang si Carlo sa sinabi ng nanay niya. Ang kaninang inaantok pa, biglang nagising sa balitang natanggap. Paano mawawala yung katawan ni Kadoming? Hindi naman pwedeng maglakad yun, patay na yun eh. Hinampas siya ng walis tingting ng nanay. Puro kakalokohang bata ka. Masamang magbiro sa patay ah. Si nanay naman,
Hindi naman ako nagbibiro eh. Paano mawawala yung bangkay? Malamang may kumuha, kaya nga nawawala eh. 3:00 ng madaling araw nung mawala ang bangkay. Nakatulog yung bantay eh. Pagkagising nila, puno na ng saging yung nasa loob ng kabaong. Nangilabot ang buong katawan ni Carlos sa kwento ng ina. Sa tanang buhay. Ngayon lamang siya nakarinig ng balita na ninakaw ang patay. Ano ba naman yan? Sino kaya magnanakaw ng bangkay ni Kadoming? Walang may alam, pero malakas ang kutob na mga kapitbahay natin. Balbal ang kumuha kay Kadoming. Ang balbal, isang uri ng halimaw na maaaring may halintulad sa isang aswang. Ang kaibahan nito sa aswang, mga bangkay o mga patay ang kinakain ng mga balbal. Samantalang ang mga aswang naman, kumakain ng mga buhay na tao, partikular na ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Nagtataglay ito ng mabahong amoy. Ang bawat bangkay na hinahawakan nito, pinapalitan niya ng katawan ng puno ng saging. Nay, hindi naman totoo yung balbal eh. Huwag mo nga lakasan yung boses mo. Baka nasa tabi lang yung mga yun. Si nanay nagpapaniwala sa mga ganyan. Lumayo nga po kayo kay Aling Auring kung ano-ano yung nasasagap niyo eh. Nang dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng malawak na paghanap ang mga mamamayan ng Santa Clara. Ilang araw din ang inabot nito. Ngunit wala ni isang bakas ng katawan ni Kadoming ang natagpuan sa kahit saang sulok ng baryo. Tulad ng hinala ni Linda at Aling Auring, ang balbal ang naisip ng mga tao, pangunahing salarin sa nangyayari. Bagamat hindi naniniwala, palagi pa rin sumasama sa paghahanap sina Carlo at Alex. Napadpad na tayo rito malapit sa paanan ng bundok. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikita. Oo nga eh. Ilang araw na tayo naghahanap eh. Walang usad. Patuloy lang sa paglalakad ang dalawa nang may maapakan na matigas na bagay si Carlo. Teka, ano ba to? Pinagmasdan nilang mabuti ang natapakan. Nagkagulo ang dalawa nang makumpirma. Buto ng tao ang natapakan ni Carlo. Pare, yan yata yung buto ni Kadoming eh. Naku po! Natapakan ko pa! Napansin ng kasama nila mula sa baryo. Nagkakagulo ang dalawa. Kaya naman lumapit ang kapitbahay na si Mang Robert. Oh, ano bang pinagkakaguluhan yung dalawa? Nilingon ni Carlo ang lalaki. Kagad na pinakita ang buto sa lupa na kanina lamang ay natapakan niya. Mang Robert, meron pong buto. Sinundan ni Robert ang direksyon kung saan nakaturo ang kamay ni Carlo. Nakita niya ang sinasabing buto. Ay siyaga! Ay buto nga yan! Mang Robert, hindi kaya kay Kadoming yung buto na yan? Tinawag ni Mang Robert ang kanilang mga kasama. Ipinakita ang nakitang buto. Hinala ng ilan, yon ang buto ni Kadoming. Kaya naman kagad silang naganap ng naglalakihang talahib sa lugar. Nagbabaka sakali na makita pa ang ibang parte ng katawan. Maya-maya ay sumigaw ang ilan sa mga kasama. Natagpuan ang iba pang buto ni Kadoming. Nagsipagpuntahan sina Carlo sa itinuturong parte ng lugar. Tumambad sa kanila ang isang kalansay. Makikita rin, sira ang barong na suot ni Kadoming noong nakaburol ito. Mga kasama, walang duda. Si Kadoming nga to. Teka, yung balbal ba yung may gawa nito sa bangkay ni Kadoming? Hindi imposible. Mukhang tama nga si Auntie Linda. At ang iba nating mga kapitbahay, balbal talaga yung pwedeng gumawa nito. Naging mabuting tao at mamamayan ng Santa Clara si Kadoming. Walang sino man ang nagawa niya ng masama. Siguradong hindi tao ang gumawa niyan sa kanya. Tama kayo mga bata. Balbal nga ang nakikita kong salarin sa pangyayaring ito. Tignan niyo mga buto. Sabay na tumingin si Carlo at Alex sa mga buto. Kung mapapansin niyo, wala nang natitirang laman sa katawan ni Kadoming.
Talagang sinaid. Kung ito ay ninakaw lang para ipatapon dito sa paanan ng kabundukan, dapat naagnas pa. Pero ngayon, purong buto na lamang. Tumango ang dalawa, sumang-ayon sa sinabi ni Mang Robert. Mahirap man paniwalaan. Dapat doble ingat ang mga taga-baryo. Sasabihin ko kay Kapitan na utusan ng mga tanod na magpatrol tuwing sasapit ang gabi para sa kaligtasan ng lahat. Kaso hindi ba mas maganda? Dapat huliin ng mga balbal? Paano mong huhuliin ang nilalang na ni minsan na hindi mo pa nakita sa tanang buhay mo? At sa kapanigurado, hindi mo rin mahuhuli. Pabuti pa magsiwi na kayo mga bata kayo. Lumalalim na ang gabi. Nagpasya ang dalawa na umuwi dahil sa sinabi ni Mang Robert. Habang naglalakad, hindi nila maiwasang pag-usapan ang nasaksihan kanina. Pare, paano kaya kapag nakita natin yung balbal habang pauwi? Aba syempre, tatakbo ko. Ano bang itsura nun? Alam mo, nung narinig ko kay Aling Auring yung tungkol sa balbal, nagtanong-tanong ako. Napagalaman ko mukha daw tao na parang paniki. May mahabang kamay sa kakuko. Mahaba din daw yung dila. Sabay nilang inisip ang itsura. Pareho silang nangilabot. Nasa kalagitnaan sila ng pagtatakutan nang isang lalaki ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan. Nakatayo lang ito sa ilalim ng posteng may kumukurap-kurap na ilaw. Pare, nakakatakot yung lalaki sa may poste Baka yan yung balbal na sinasabi nila. Tatakbo ba tayo? Bilisan na lang natin maglakad, pare. Hindi na nakasagot si Alex. Inunahan nito ng takbo ang takot na nararamdaman. Napatakbo na lang din si Carlo. Sa pagdaan nila sa harapan ng lalaki sa poste, unti-unting bumagal ang pagtakbo ng dalawa. Dahil napansin nila, normal na tao lang ang nakatayo sa may poste. Si Mang Melchor ba yan? Oo, si Mang Melchor nga. Anong ginagawa niya dyan sa poste? Nananakot ba siya ng tao? Nang makalagpas sa harapan ng poste, nagmadali uli silang maglakad. Nang mga oras na yon ay iisa lamang ang naisip nila. Bakit ganun? Amoy nabubulok. Oo nga nasusuka ako. Bilisan natin. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang tahanan nila Carlo. Hinihingal pa ang dalawa. Napansin sila ni Nanay Linda. Oh, ano bang nangyari sa inyo? Para kayong hinabol ng aso Natatawa si Aling Linda sa itsura ng dalawa. Samantala, hindi makasalita si Carlo at Alex. Nang makahinga ng maluwag ay nagtanong na ito. Nay, si Mang Melchor kasi, nakatayo dun sa may poste Nakakatakot Oo nga, auntie. Hindi siya kumikilos Tapos pagdaan namin amoy nabubulok. Ano ka mo may nabubulok? Malansang nabubulok ba? Tumango ang dalawa. Nabalisa si Linda sa naging sagot ng mga ito. Ikinandado ang pintuan. Sinarado ang mga nakabukas sa bintana. Wala nang lalabas sa inyong dalawa Dito ka na matulog, Alex. Bakit naman po? Hindi po ako nakapagpaalam sa nanay ko. Baka makasalubong niyo uli yung balbal. Mas mabuting nandito lang kayo. Hindi na muling umimik si Linda. Naiwan ang dalawang binata sa sala ng kanilang bahay na puno ng katanungan. Hindi nila mawari kung tama ba ang hinala na si Mang Melchor ang balbal o talagang natakot lang ang kanyang nanay sa sinabi nila. Lumipas na ang mga araw, hindi pa rin humuhupa ang bali-balita tungkol sa nangyari sa bangkay ni Kadoming. Marami ang naging opinyon ng mga tao sa pangyayaring iyon. Merong nagsasabi na may lihim na kaaway daw si Kadoming. Ang iba ay baka dahil daw sa ipinagbabawal na gamot. Lahat ng chismis na pwedeng kumalat. Narinig na ng lahat sa baryo. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Kadoming sa sinapit ng matanda. Tulad nila Linda at Aling Auring, naniniwala ang mga ito na isang balbalang kumuha sa bangkay ng kaanak.
Samantalang si Carlo at Alex, ilang linggo nang hindi pinalabas ng kanilang nanay dahil sa takot na makasalubong ang balbal. Ilang linggong binabagabag ang isipan ng dalawa na merong posibilidad si Mang Melchor ang balbal. Kaso nga lang wala silang sapat na ebidensya upang patunayan ang hinala nila. Hindi nagtagal, nagkaroon na naman ng patay sa baryo ng Santa Clara, isang batang lalaki na may edad na 10, nalunod sa ilog habang naglalaro kasama ang iba pang batang kaedaran. Batay sa kwento ng mga kasama, tumalon ito mula sa mataas na tipak ng bato. Pagbagsak sa tubig, marunong daw itong lumangoy, kaya nagtaka sila kung bakit hindi na nakaahon. Huli na ang lahat nang malaman nilang nalulunod na pala ito. Bangkay na nang dumating sa ospital. Kawawa naman yung nag-iisang apo ni Maring Celia, no? Ang bata pa nun eh. Oo nga, kawawa rin si Maring Celia. Mahal na mahal nila yung bata. Nakikita ko, hinahatid niya araw-araw sa paaralan yung apo niya. Nakakalungkot lang at gano'n ang sinapit ng bata. Hindi talaga natin masasabi ang panahon. Kaya dapat para sa mga bata, hindi muna hinahayaang maligo sa ilog nang walang kasamang matanda Ay sinabi mo pa. Teka, saan ibuburo lang katawan ng bata? May balita ka na ba, Linda? Sa pagkakalam ko, doon daw sa chapel malapit sa bahay ni Kapitan Ibuburol. Maigi nga at malapit lang, mapupuntahan natin para makilamay At saka si Kapitan mismo nagsabi, sa chapel na lang daw ibuburo lahat ng namamatay sa baryo para mabantayan ng maayos. Hindi na magaya sa nangyari kay Kadoming. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Tuluyan nang naiburol ang katawan ng bata. Marami ang pumupunta araw-araw para makilamay sa namatayan na pamilya. Sa lamay ay naroon uli ang dalawang magpinsan na Carlo at Alex. Maliit lang ang kanilang baryo, kaya halos magkakakilala ang mga taga rito. Tahimik sa loob ng chapel. Ang maririnig lamang ay hikbi ng ina ng bata. Sa gilid naman naroon ang iba pa nilang kapitbahay upang tumulong sa pagtanggap ng bisita. Naupo lamang ang dalawang binata nang may mapansin sila. Bagay na nakita nila nung nakaraan sa lamay ni Kadoming. Oh, si Mang Melchor na naman yan Aba oo nga no. Ano kayang ginagawa niyan sa labas? Parang statwa hindi gumigibo. Ganyan-ganyan yung galawan niya lalo na nung lamay ni Kadoming Ewan ko pare, pero iba yung kutob ko kay Manong Melchor na yan Nagkatinginan ang dalawa at saka bumulong si Alex kay Carlo. Hindi kaya pare, balbal si Mang Melchor? Aba syempre hindi malabo. Batay sa mga kinikilos niya, mula nung nakaraan pa, parang balbal talaga Kung sabihin kaya natin kay Kapitan. Kaso nga lang wala tayong sapat na ebidensya. Di maghahanap tayo ng ebidensya. Saan? At paano tayo maghahanap? Hindi nga natin nakakausap si Manong Melchor Pupunta tayo sa bahay niya. Ano, nababaliw ka na ba? Hindi ba delikado yung gagawin natin? Paano kapag nahuli tayo? Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Marahang tumayo si Alex. Sinundan siya ni Carlo. Kaso nga lang paglabas sila ng chapel, nabunggo nila ang isang taga-baryo, si Dante. Nakatayo lang ito sa entrada, diretsyong nakatitig sa kabaong ng bata. Pasensya na ho, Mang Dante. Hindi ito sumasagot. Kaya naman dumiretso na lang ng lakad si Carlo at Alex. Madali silang nagpunta sa kinakatayuan ng maliit na kubo ni Mang Melchor na hindi naman kalayuan sa ilog. Pinagtagpi-tagping yero at plywood lamang ito. Kagad nagtago sa mataas na damo sa gilid ng kubo ang dalawa. Bakit tayo magtatago dito pare? Dito muna tayo hanggat hindi pa bumabalik si Mang Melchor. Malay mo, may makita tayo sa pagbabalik niya. Oo nga no. Kapag napatunayan nating balbal siya, malaking tulong yan para hindi na maulit yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Kaya nga ang gagawin lang natin dito, mag-intay. Mapapatunayan din natin na balbal yan. Matagal nag-antay ang dalawa.
Halos mapapikit na sa antok ang mga ito. Kinakagat na rin sila ng lamok at kahit anong insekto sa paligid. Ano ba yan? Puro pantal na yung binti ko sa kagat ng lamok eh. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Muling natahimik si Carlo sa pinagtataguan. Lumipas ang ilang oras. Nakarinig sila ng mahinang yabag. Naglalakad papunta sa kubo. Sinilip nila ang paparating. Nakita si Mang Melchor. Pumasok ito sa loob ng kubo. Ilang sandali lang ang lumipas ay muling lumabas. Merong dalang itak. Labis ang takot na naramdaman ng dalawa. Sa kabila ng nararamdaman, pinilit nilang kumalma upang makahanap ng sapat na ebidensya. Naglakad si Mang Melchor papunta sa grupo ng puno ng saging na nakatanim sa kaliwang bahagi ng kanyang kubo. Doon ay sinimulan niyang tabasin ang isang puno ng saging. Pabulong na nag-usap ang magpinsan. Bakit kaya nagtatabas ng saging ng 12:00 ng gabi? Hindi kaya yan yung ipapalit niya sa katawan ng bata? Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Gusto nilang tumakbo, pero hindi pwede. Patuloy nilang pinapanood ang ginagawa ng lalaki, kahit pawang nanginginig ang mga tuhod ng mga ito. Maya-maya ay natapos ang pagtatabas si Mang Melchor sa puno. Inilagay ang puno ng saging sa tabi ng kubo at muling pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na may hawak na maliit na bote. Naupo sa bangkito, nagsimulang magpahid sa katawan ng kung anong laman ng bote. Mula sa mga braso nito hanggang papunta sa binti. Pare, Magpapalit na yata ng anyo yan ah. Nako, kailangan nating masabihan ng mga taga-baryo bago pa mahuli ang lahat. Inintay ng dalawa na muling pumasok sa kubo si Mang Melchor at saka kumaripas ng takbo pabalik sa chapel. tama nga ang hinala natin. Si Manong Melchor yung balbal. Mabuti nga nakatakas tayo bago magpalit ng anyo eh. Kung hindi baka tayo pa yung naging biktima nun. Bilisan mo ang takbo pare, baka mabutan pa tayo. Nang makarating sa chapel, nakaagaw sila ng pansin. Hinihingal si Carlo at Alex. Binigyan sila ng tubig ng isa sa mga tao roon. Pinakalma bago tanungin kung ano ang dahilan ng kinikilos. Mga iyo, saan ba kayo nanggaling? Nakita po namin yung balbal. Ano ka mo, nakita niyong balbal? Saan niyo nakita na mapuntahan at mahuli natin? Si Manong Melchor po. Siya po yung balbal. Nagulat ng lahat ng tao nang marinig ang sinabi ni Alex. Maririnig ang bulungan. Kanya-kanyang opinyon patungkol sa sinabi ng binata. Totoo pong sinabi ni Alex, maniwala po kayo. Nakita po namin eh. Nagtatabas po ng puno ng saging si Manong Melchor. Nagpahid sa katawan niya ng likido mula sa maliit na botelya. Nagtatabas ng puno ng saging? Ganitong oras? Opo, kahit puntahan po natin ngayon eh. Makikita niyo sa gilid ng kubo niya, naroon po yung katawan ng saging. Siguradong yon ang gagamitin niya, pampalit sa katawan ng bangkay. Ay, Diyos ko. Dapat mahuli ang balbal. Nang mga sandaling ito, nagmamadali ang mga kalalakihan sa baryo. Kumuha ng kanika nilang sandata upang gamitin sa paghuli sa balbal. Nagtipon na rin ang kapitan at mga tanod. May dalang solo ang mga ito dahil madilim ang paligid. Anak, mas mabuti siguro dumito na lang kayo ni Alex. Baka mapahamak pa kayo eh. Maring Linda, sila ang nakakita sa balbal, kaya dapat kasama sila. Pero, Nay, hindi po kami mapapahamak. At isa pa, marami naman kaming pupunta doon eh. Mare, kasama si Mang Robert at Dante, kaya wala kang dapat ipag-alala. Narinig ni Robert ang sinabi ni Aling Auring, kaya nilapitan nito si Linda. Huwag kang mag-alala, Linda. Akong bahala sa anak at pamangkin mo. Hindi sila mapapano kapag kasama ako. Lumakad na ang mga kalalakihan patungo sa bahay ni Mang Melchor. Samantalang naiwan naman ang mga babae na nagsimula na rin magdasal sa planong paghuli sa balbal.
Sa tabi ng ilog, sa bahay ni Manong Melchor. Naabutan nila sa gilid ng kubo ang sinasabing katawan ng saging na pinutol ni Manong Melchor. Hoy Melchor! Lumabas ka dyan! Sumabay na sa pagsigaw ang mga taga-baryo. Hindi naman nagtagal. Lumabas si Melchor sa kanyang kubo. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Teka, anong ginagawa niyong lahat dito? Hindi na sumagot pa ang mga kalalakian. Sinunggaban nila si Melchor. Sinubukan pa nitong tumakas, pero kagad naigapos gamit ang dalang lupid. Ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ako ginagapos? Hindi ka na makakapambiktima dito sa Santa Clara. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa bangkay ni Manong Doming. Ano ba? Ano bang sinasabi niyo? Huwag ka nang magmaang-maangan dahil hindi mo na kami maloloko. Alam namin na ikaw ang balbal na umaatake sa baryo natin. At bilang kapitan ng lugar na ito, hindi ko hahayaan na meron ka pang ibang mabiktima. Hindi makapaniwala si Melchor sa mga nangyayari. Hindi na siya tumakas pa dahil alam niya na wala siyang laban sa bilang ng mga kalalakihan na dumakip sa kanya. Nagkakamali kayo. Hindi ako ang tinutukoy niyong balbal. Hindi ako yun. Isa lamang akong hamak na mamamayan. Huwag naman kayong ganyan sa akin. May mga taong nakakita sa ginagawa mo, kaya hindi ka na pwedeng tumanggi pa. Tama! Dapat mo itong pagbayaran. Melchor, pasalamat ka. Wala kaming balak na patayin ka sa kabila ng mga ginawa mo sa baryo. Maniwala kayo sa akin. Kahit patayin niyo ako ngayon, hindi mawawala ang balbal sa baryo na to. Huwag ka na maraming satsat pa, Melchor. Sige na! Kinaladkad ng mga tao ang nakagapos na si Melchor. Nakasunod dito ang iba pang kalalakian na nagnanaisakta ng sinasabing balbal. Bago sila magtungo sa kubo ni Melchor, napagkasunduan ng mga taga-baryo na hindi patayin ng madadakip na balbal. Bagkus ay plano nila itong ikulong sa isang malaking hawla. Nilagyan ng maraming kandado ang kulungan upang hindi ito makatakas. Yan, dyan ka na babagay. Tignan natin kung makatakas ka pa sa kamay namin. Sinubukang yugyugin ni Melchor ang hawla. Ngunit gawa ito sa matibay na metal, kaya hindi kayang lusutan. Oh, bakit hindi ka pa magpalit ng anyo para makatakas dyan? Nasaan yung nakakatakot mong itsura? Ilabas mo yung pakpak mo, pati yung mahaba mong dila at matulis na kuko. Sa ngayon ay naluluwa na dahil sa kanyang sinapit. Sa hindi kalayuan naroon si Carlo at Alex. Nakatanaw sila sa hawla na pinagkulungan kay Melchor. Bagamat alam nila na ito ang balbal, hindi nila maiwasan na maawa sa sitwasyon ng lalaki. Pare, tama ba yung ginawa natin? Naawa ako kay Melchor eh. Pero siya kasi yung balbal na namiminsala sa baryo. Dapat nga hindi ako maawa dyan, di ba? Kahit ako naman naawa ako sa kanya eh. Pero mas nakakaawa kasi yung nangyari sa bangkay ni Kadoming. Yun na lang din ang iniisip ko para matigil yung konsensya sa utak ko. Kung sa bagay, ngayong nahuli na siya, wala na tayong dapat ikabahala. Hindi na rin kakailanganin ng bawat kalalakihan dito sa atin na sumama sa pagroronda ng mga tanod sa gabi. Makakagala na uli tayo tuwing gabi. Hindi na tayo papagalitan ni nanay. Oo nga no, si Auntie Linda kasi masyadong maigpit eh. O total, nakulong na yung balbal. Baka gusto mong tumambay sa kanto bukas. Balita ko may bagong bukas na isawan dun eh. Ilang araw na tayong hindi nakakagala. Ngayon lang tuloy natin masusubukan yung isawan. Abo sige pare, basta usapang pagkain, tara. Tuwang-tuwa ang dalawa nang lisanin ang tanggapan ng baryo. Sa wakas ay makakagala na sila tuwing gabi. Walang pangamba na baka merong balbal na dumagit sa kanila. Kasabay ng kanilang paglisan ay ang pagtulo ng luha ni Mang Melchor habang nakadungaw ang dalawang pares ng kamay sa hawla. 3 araw na ang lumipas. Huling gabi ng burol ni Roy. Ang batang kamakailan lang na nalunod sa ilog. At dahil huling gabi na ito,
Dinagsa ng taong gustong makaramay ang chapel kung saan ito nakaburol. May ilan na nagbigay ng kanilang mga donasyon para sa pamilya ng namatay. Naroon si Linda upang tumulong at mag-asikaso sa mga bisita. Ay nako, bakit ba ang kalat naman dito? Eto mga batang takbuhan ng takbuhan, hindi na napagod ang mga yan. Sinisimot ang nagkalat na balat ng inumin at plastik ng mani. Mga bata yan, hayaan mo na, Linda. Linisin na lang natin at bumalik tayo sa loob. Magluluto pa tayo ng sopas. Ano pa nga bang magagawa natin? O mga bata, dahan-dahan sa pagtakbo ha? Nang matapos linisin ng kalat, nagmamadaling pumasok sa loob ng chapel ang dalawa. Iniwan namang naglalaro pa rin sa labas ang mga bata. Hanggang sa napansin ng isa sa mga bata ang nakabaliktad na walis tingting. Kinuha niya ito upang gamiting laruan. Sa kabilang banda, bitbit ang isang supot ng isaw at barbecue. Masayang naglalakad sa kalagitnaan ng maliwanag na gabi si Carlo at Alex. Galing na naman sila sa isawan mula sa kabilang kanto. Nagustuhan nila ang lasa at timpla ng sausawan, kaya palagi nilang binabalik-balikan. Sulit tong nabili natin pare ah. Pero busog na ako. Ibibigay ko na lang kay nanay. Nasa chapel pa si Auntie Linda ngayon, di ba? Gusto mo idana muna natin yan? Ay oo nga pala. Wala palang tao sa bahay. Sige, idaan na lang natin sa chapel. Kalmadong naglalakad ang dalawa. Meron silang nakasalubong. Taga-baryo na tumatakbo na tila takot na takot. Hinarang nila ang lalaki. Nagimbal sa narinig. Yung balbal. Kinuha ng balbal yung katawan ng bata. Ano? Paano nangyari yun? Nakakulong si Mang Melchor ah. Sigurado po kayo? Nakita niyo ba kuya? Oo. Kita ng dalawang mata ko. Lumipad eh. Sigurado ko balbal yun. Hindi na sila nagsayang ng oras. Dali-dali na silang tumakbo patungo sa chapel. Nabutang nag-iiyakan ang ilan sa mga kapitbahay habang yakap ang bawat isa. Hinanap ni Carlo ang nanay. Nakita nito na hawak ang isang bata na may dalang walis tingting. Nay, ano po bang nangyari? Nasaan po yung iba nating kapitbahay? Nasaktan po ba kayo? Diyos ko, mabuti at ayos kayo ni Alex. Wala namang nasaktan sa amin pero yung bangkay ni Roy, kinuha ng balbal eh. Kung alam ko lang na makakatakas si Melchor, hindi ko sana hinayaan tong bata na tanggalin yung walis tingting eh. Para saan po ba yung walis tingting? Hindi kagad nakasagot si Linda sapagkat nakita nito ang pagdating ng matandang albularyo na si Nestor. Mula pa ito sa kabilang bayan, kaya naman lubos ang kanyang tuwa nang makita ito sa kanilang baryo. Alam ni Linda ang dahilan kung bakit naparito ang albularyo. Ang paglalagay ng walis tingting ng nakabaliktad sa pintuan, mabisa upang hindi makapasok ang balbal sa isang lugar. Subalit sa oras na tanggalin nito ng kung sino man, parang iniimbita nyo na ang balbal sa pakay niya dito. Canestor, mabuti naman po't nakarating kayo. Kailangan po ng Santa Clara ng tulong nyo eh. Nakasuot ng puting damit at kulay maroon na pantalon. Kitang-kita din ang medalyon sa kanyang dibdib. Nay, siya po ba yung albularyo na palagi niyong sinasabi sa amin? Oo, siya nga yun. Nung gabi na umuwi kayo ni Alex at sinabi niyong nakita niyong balbal, nagpunta ako kagad kinabukasan sa kabilang bayan. Kumonsulta kay Canestor. Alam ko may kakayahan siya sa mga ganong bagay eh. Ang payo niya sa akin, maglagay ng walis tingting sa labas ng bahay para hindi makapasok ang balbal. Tumigil sa pag-iyak ang ilan sa mga tao nang marinig ang sinabi ni Linda. Tila nabuhayan sila ng loob. Umasa para sa kapayapaan ng baryo. Canestor, tulungan niyo po kaming mahuli ang balbal. Si Melchor po yun eh. Napakunot ang noon ni Canestor sa sinabi ni Aling Auring. Ano ka mo? Melchor? Oho, bakit ho? Kayong dalawa, dalhin niyo ako kay Melchor. Kaso nga lang hindi po namin alam kung nasan siya ngayon eh. Siguradong nakatakas po yun sa kulungan niya. Kaya nga po nawala dito yung bangkay eh.
Mangangal, hindi si Melchor ang balbala. Mali ang kinulong nyo. Pero nakita po namin siya. Huwag na kayo magpaliwanag. Bilisan nyo. Ang importante ngayon, madala nyo ako kay Melchor. Carlo, kung hindi si Manong Melchor ang balbal, siguradong nakakulong pa rin siya ngayon. Bilisan yung dalawa. Marami nang nasasayang na oras. Maaari pa nating maibalik dito ang bangkay ng bata. Kagad na kumilos si Carlo at Alex upang ituro ang daan kay Canestor. Nakasunod din ang ilan sa mga taga-baryo upang mag-usisa sa mga susunod na pangyayari. Nang makarating sa tanggapan, sinalubong sila ng tao sa tanod. Itinuro kung saan nakakulong si Manong Melchor. Nagulat sila sa nadatnan. Totoo nga, nandito pa rin si Manong Melchor. Hindi nga siya ang balbal. Naku Carlo, nagkamali nga tayo. Tuluyan nilang nilapitan si Melchor na nakaupo lamang sa sulok ng hawla. Napansin ito, may mga taong papalapit sa kanya. Kaya naman nakiusap kagad si Melchor. Pakawalan niyo ako dito. Wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi ako kumuha sa bangkay ni Doming. Matalik kong kaibigan si Doming. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Kung ganun, bakit po kayo nakatayo sa labas ng bakuran nung gabi na binuburol si Doming? Kahit nung araw nung burol ng bata, nandun din kayo eh. Nakita po namin kayo. Nagtabas kayo ng puno ng saging eh. Pagkatapos nun, may pinahid kayong likido sa katawan nyo. Hindi ko kayang pumasok sa loob ng tahanan dahil masakit sa akin na mawalan ng kaibigan. Kapareho ng sitwasyon sa batang si Roy. Malapit sa akin ang bata dahil palagi niya akong binabate. Paminsan binibigyan pa ako ng ulam kaya hindi ako makapasok sa sakit na nararamdaman. Parang pamilya ko na ako ituring si Roy kaya hindi ko matanggap na maging siya ay nawala. Dahil sa kagustuhan ko makabawi sa pagiging mabuti ng bata sa akin, naisip ko magandog sa kanyang lola Celia ng saging na tanim ko. Kaya nung gabing yon, nagtabas ako. Hiniwalay ang katawan ng puno. Bala kong kunin yung ubod eh. Gagawin ko sanang ulam sa mga darating na araw. Ang tungkol naman sa sinasabi niyong likido, langis yun mula kay Nestor. Pinapahid to sa aking katawan kapag nakakaramdam ako ng pananakit. Hindi muna kasi kayo nagtatanong. Napabuntong hininga si Canestor. Habang ang dalawang bata, nagsisisi sa lahat ng ginawa nilang pambibintang kay Mang Melchor. Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na akong pamilya dahil katulad ng sinapit ko dito sa Santa Clara, napagbintangan din sila. Sinunog ang bahay na tinutuloyan namin noon. Ako lang ang nakaligtas. Manong Melchor, patawarin niyo po kami ha, pinagbintangan namin kayo eh. Nadala po kami ng takot ng mga panahon na yun eh. Huwag kang mag-alala kaibigan, nandito na ako para iligtas ka. Ilalabas kita sa kulungan. Ang tunay na balbalang dapat mahuli. Tinanggal ang kandado sa hawla at pinakawalan si Mang Melchor. Sa wakas ay nakalaya na siya. Nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong. Hindi na rin nagsayang ng oras sina Carlo. Kagad silang nagtanong kung saan nagtungo ang kapitan at mga tanod. Siguradong susundan ng mga ito ang balbal upang bawiin ang kinuhang bangkay. Malakas ang kutob kong nasa malapit lang ang balbal. Naaamoy ko masangsang niyang aroma. Ako rin eh. Parang may naaamoy ako. Bulok at malansa. Tinignan ang buong paligid. Tila nagmamasid sa kung anong maririnig na kilos sa tabi. Maya-maya pa, nakarating na sila sa paanan ng kabundukan. Baka nandun sa lugar kung saan natin nakita yung kalansay ni Doming. Hindi pa man nakakarating. Tanaw na nila ang kumpol ng mga tao mula sa baryo. Naghahalughog sa mataas na damo. Bagamat may naaamoy silang mabaho, patuloy pa rin sila sa paghanap. Nasa na kaya yun? Napainto sa ilalim ng mataas na puno si Alex. Inayos ang tsinelas na suot dahil napigtas na yata ito sa kakatakbo. Habang inaayos, pasipol-sipol pa ito hanggang sa isang malamig na likido ang tumulo sa ulo niya. Huh? Ano to, kadiri naman? Kinapa ang likuran. Napansin ang kulay ng dugo. May halong laway ang nakapa. Dahan-dahang tumingala.
Nakita ang balbal. Nasa itaas ng puno, nilalantakan ang hawak na bangkay. Napasigaw si Alex. Naalerto din ang balbal. Lumipat sa iba't ibang puno upang tumakas. Bilisan niyo. Huwag niyo siyang hayaang makalayo dito. Tinugis ng mga tao ang balbal. Samantalang naghahanda naman si Canestor upang sagupain ito. Gamit-gamit ang dalang langis. Nagtungo papuntang kabundukan ng balbal. Kaya napahinto ang ilan sa kanilang mga kasama dahil hindi alam ang ruta na pasikot-sikot. Mas mabuti pa ako maghihiwalay tayo. Bubo ng pangkat upang mas mapabilis ang paghanap sa kinaroroonan nito. Sundan nyo lamang ang mabahong amoy. Siguradong nasa malapit lang yan. Saka umakyat ng kabundukan nang walang kasiguraduhan. Canestor, hindi po ba tayo susunod sa kanila? Hindi. Mananatili lang tayo dito hanggang sa makita ng gabay kong engkantong kinaroroonan ng balbala. Kumuha kayo ng mga bagay na maaaring lumikha ng malakas na ingay. Kahit ano, basta malakas ang tunog. Takot ang balbal sa malakas na ingay at liwanag. Pwede rin magdala kayo ng sulo. Nataranta ang dalawa sa utos ni Canestor. Kahit may natitirang dugo sa katawan ni Alex, hindi na ito pinansin. Tumakbo pabalik sa nayon. Dumiretso sila sa bahay nila Carlo. Doon ay kumuha sila ng kaldero at iba't ibang bagay na magagamit sa paggagawa ng ingay. Dala ang mga gamit. Pinilit ng dalawa na tumakbo ng mabilis sa abot ng kanilang makakaya. Habang papunta sa paanan ng kabundukan, nakita ang mga kapitbahay na may dala na pang-ingay. Nang magsabi ng hudyat si Canestor, gumawa na sila ng ingay. Sige, lakasan nyo pa ang pag-iingay. Maya-maya, siguradong lalabas din ang balbal. Kasabay ng paglakas ng ingay, ay siya ring paglakas ng hangin sa paligid. Makikita ang paggampas ng hangin sa mga puno, ang paglipad ng mga dahon, papunta sa rumaragas ang ilog. Dala ng hangin ang mabahong amoy na nanggagaling sa balbal. Hindi nagtagal. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paanan ng kabundukan. Ramdam sa sigaw nito ang labis sa sakit. Kitang-kita nila ang balbal. Bumubulusok papunta sa kanila. Makasama, yumuko kayong lahat! Paikot-ikot sa ere ang balbal. Hindi sila maatake. Ihanda nyo ang lambat. Kapag bumaba ang lipad, ihagis nyo. Hindi na yan pwede makatakas sa atin. Ilang minuto ang tinagal bago ito muling bumulusok pa ibaba. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-baryo na ihagis ang lambat sa balbal. Pumulupot ito sa katawan at pakpak ng nilalang, kaya kagad itong bumagsak sa lupa. Gamit ang mahabang mga kuko, sinubukan itong tumakas sa pamamagitan ng paglaslas sa lambat. Inaasahan na ng mga taga-baryo na gagawin ito ng balbal. Napaghanda nila ang magiging kilos. Inilabas sa mga kadena na ginamit noon sa hawla na pinagkulungan kay Manong Melchor. Itinali ang mga paa at kamay nito gamit ang makapal na uri ng tanikala. Sinigurado na wala na itong takas sa kanila. Ikulong sa aula. Hindi yan pwede makatakas. Ayos na ba talaga? Nahuli na ba? Halos maihipa ako. Buti na lang napigilan ko. Huwag kang magpakampante. Hindi pa tapos. Ano ho, hindi pa tapos? Nahuli na yung balbala. Hindi na nagsalita pa si Canestor. Dumiretso ng lakad papunta sa kagubatan. Canestor, saan po kayo pupunta? Dito po yung daan pabalik sa nayon. Hindi sila nilingon ni Canestor na para bang wala itong naririnig. Napakamot na lang sa ulo ang dalawang binata. Halina kayo mga bata. Baka hindi na natin maabutan si Nestor. Mahirap maligaw sa agubatan ng ganitong oras. Robert, sumama ka sa akin. Naglakad na rin ito papasok sa loob ng kagubatan. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Habang tahimik na sumusunod si Melchor at Robert, wala namang humpay ang reklamo ng dalawang binata na kasama.
Kulang na lamang maging tunog ng mga kuliglig ay pansinin. Napahinto ang grupo sa paglalakad nang makita ang figura ni Canestor. Nakatayo lamang ito sa harapan ng nakahigang putol na katawan ng akasya. Nang mas lumapit pa ang grupo sa bagay na nasa ibabaw ng akasya, naging malinaw sa kanila. Ito ang katawan ng batang si Roy. Napatakip na lamang sila ng ilong nang maamoy ang aroma ng nakakasulasok na laman. Wala na ang mga lamang loob. Bukas ang gitnang bahagi ng katawan. Kawawa naman. Patay na. Binastos pa. Walang ya talagang balbal. Kung binigyan nyo lang ako ng pagkakataon na patayin yon, talagang gagawin ko. Pasalamat tayo may natira pa sa bangkay ng bata. Kaunti lamang ang nakain ng balbal. Kung hindi ito nabantayan ng aking gabay, malamang nakuha na ito ng iba pang nilalang. Wala man lang akong nagawa para sa batang yan. Kung mamarapati nyo, hayaan niyong ako mismo ang kumarga sa bangkay niya pabalik sa chapel. Tumango bilang sagot si Canestor at Robert. Walang arteng binuhat ni Mang Melchor ang bangkay. Hindi alintana ang mabahong amoy. Tahimik lang ang grupo habang naglalakad. Walang ni isa ang gustong bumasag sa pagdadalamhating nararamdaman. Kasabay ng katahimikan nito, ang lihim na pagluha ng mga taga-baryo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng paslit. Kinabukasan, sumapit na ang umaga sa baryo ng Santa Clara. Hindi pa rin malimutan ng lahat ang mga pangyayari noong gabi. Nananahan pa rin ang takot sa kanilang mga katawan dahil sa ginawa ng balbal. Muling ibinurol ang natitira sa bangkay ni Roy. Tulad nung unang araw ng burol nito, walang humpay pa rin ang pag-iyak ng kanyang nanay. Bilang nag-iisang anak lamang ni Carol, ang nanay ni Roy, hindi nito matanggap ang sinapit sa kamay ng balbal. Balo na ito kaya talagang ingat na ingat sa kanyang anak. Namatay ang nobyo dahil sa atake. Ni hindi man lang nalaman ng kasintahan na nagkanak sila. Kaya tanging si Aling Celia na lamang ang katuwang nito sa buhay. Gustong gumanti ni Celia sa ginawa ng balbal sapo. Kaya naman kinaumagahan, kagad siyang pumunta sa tanggapan ng baryo kung saan nakakulong ang nilalang. Nakita niya ang hawlang pinagkukulungan nito. Balot ito sa kadena at malalaking tanikala. Lumapit si Celia sa hawla. Rumihistro ang gulat sa muka nang makita ang itsura ng balbal na nasa anyong tao. Dante! Ikaw ba yan? Bumalik sa kanyang alaala noong araw ng burol ni Roy. Nakita niya si Dante. Nakatayo lamang sa entrada ng chapel. Hindi pumasok sa loob upang makiramay. Kaya pala hindi makapasok dahil sa walis tingting na nakabaliktad. Walang niya ka, Dante. Paano mo nagawa yan sa sarili mong apo? Anong sinasabi mo? Anong apo ko? Kay tagal kong nilihim ang tunay na pagkatao ni Roy sa takot na mahusga ng anak kong si Carol na nadisgrasya. Pero ngayon sasabihin ko, para sa kaalaman mo, ang namatay mong anak na si Norman ang nakabuntis kay Carol, siya ang tatay ni Roy. Natigilan si Dante sa mga narinig mula kay Celia. Hindi ko sinabi sa ibang tao dahil ayaw din ni Carol. Paano mo nagawa yan sa sarili mong apo? Sumagot ka! Unti-unting mababakas ang pagsisisi sa mukha ni Dante. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tuluyang bumagsak ang luha. Ano pang silbi ng pag-iyak mo? Nilapastangan mo ang bangkay ni Roy. Nang araw na yun, nalaman ng buong baryo ang tungkol sa pagkatao ng balbal. Nagulat ang iba sa balita, habang ang iba nagkaroon lalo ng galit sa balbal. Matapos ang kaganapan, pilit ibinalik ng mga tao sa baryo ang sigla ng kanilang nayon. Nagbigay ng pagpapasalamat kay Canestor. Siya na rin ang bahala sa balbal. Sa kabilang dako naman ng Santa Clara, makikita si Carlo at Alex na nagtatabas ng puno ng saging.
Bilang paghingi ng tawad sa pambibintang na ginawa kay Mang Melchor, tinulungan nila ang matanda sa mga gawain. Nagsilbing aral din sa dalawa ang kaganapan. Huwag kagad magbibintang. Huwag magpapakalat ng mga impormasyon, lalong-lalo na kung hindi ka sigurado sa mga sasabihin. Ngunit hindi rin masisisi ang dalawa. Sa takot na dala ng mga balbal, talagang hindi ka na makakapag-isip pa ng maayos.